wala, we have no choice. We have to go back. So yung nagtitipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Sir, Yeah. liable. I always have a saying, fix the problem, not the blame. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design was poor. Look what happened. And then also, those trucks should never... Ang ending nito, ang pulot nito, design flaw. It is a design flaw. Mali yung design. Ang history kasi nito, dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan to under 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detailed design. Design is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge, nakasabit. Ganyan yung arko na ganyan, tapos yung bridge suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan, diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-anchor nung support, tignan niyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan hanggang sa taas para hanggang sa taas para yung buong arc. Ito ang nagsusupport sa kanya. Yan yung bakal na nakikita niyo at saka yung semento. Yan lang ang nagsusupport sa buong tulay. So mahina talagang design dito. Hindi natin kailangan malaking nung una pa nga ang ginagawa ito kasi naging umabot 900 million natin yung original na budget. Umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang, may nakita na gumagalaw na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So, the whole process is, okay naman, yung construction, yung contractor, sinundan naman ang plano. By the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications mali. So, this is a design problem. Napos, this is a 44-ton bridge. Dapat 44 tons ang acceptable load. Yung dalawang truck na yan, yung naiwan yung isa, over 100 tons yan. Dalawa yan ang dumaan. Kaya, ayan ang nangyari. Hindi talaga kaya. Ito yata yung una Ito yung bumili. Wala nang plate Ito, baka na. And then, sumunod na lang. Ito yung una. Ito yung una. Tama. Kaya nakaganyan yan. Hindi dito. Dahil tama. Dito bumigay. Ganyan. Kinila lahat ito. So, yun nga guys, ayon na nga dito sa ating source na nabasa ay nag-start nga po ito noong 2014, no? So, supposed to be dapat ang pagtatapos nito ay 2019. So, iyan po ay nasa termino na po ni Duterte. Kaya naman, so, baka mamaya kung ano na naman ang sabihin nyo. Siyempre, sasabihin ko na lang na siyempre pag iba talaga yung gawang Marcos, talagang matibay siya. Di ba? Look at that mga proyekto ni kanyang tatay ni Senior at ni Imelda Marcos. Talagang napakatibay niya na until now nagagamit pa ng publiko. No? So kung mapapansin niyo po dito sa Pasay, no, yung PICC, San Juanico Bridge, ilang dekada na, andyan pa rin, napakatibay. So napakagandang sample po iyan, no? Pag sinabing gawang Marcos, tatak Marcos, matibay, no? And so good day everyone, no? Welcome to Joy TV Official, no? So once again, andito po tayo ulit para nga po ipakita sa inyo itong nangyari sa Kabagan Bridge sa Isabela, no? Ito po itinag na suspension bridge, no? So katatapos lang po mag-inspect ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon dahil nga po sa nangyari nito na pagbagsak, no? So ito guys, trivia tayo mga kababayan, no? Yung history or kasaysayan nitong tulay, no? So ito ay itinayo upang palitan ang lumang tulay na madalas na hindi nadadaanan dahil sa malakas na ulan. Kaya naman, no, tinayo nga po ito, no? So ang bagong tulay ay dinisinyo upang maging isang landmark, no? Landmark at magkaroon ng aesthetic design. Kasi napakaganda ng design niya naka 12 arc ang nandoon, napakaganda tingnan, no? At kaya nga tinawag na aesthetic design dahil sa may 12 arc
span. So, pag ganon, no, na may sukat na 60 metro bawat isa. Oh, imagine, at siyam na stressed concrete girder span. No? So, ganun pa man, ang tulay ay original na nakatakdang matapos, supposed to be dapat noong 2019, ngunit natapos lamang itong 2021. So, yun dahil nakitaan ng pag-alog-alog, kaya naman nagdagdag ulit ng another budget para nga po makumpuni itong ganitong klase, no, yung pag-alog-alog, no. So, pagkatapos na makumpleto, no, napansin ng yung mga structural defects ng tulay na ito, kaya kailangan gawing muli ang tulay. So, yan po sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na fit, kumbaga, no. So, ang pagkumpuni ay natapos noong February 1, no. So, 2025 at nagkakahalaga ng 1.25 billion. So guys, no, ipagpatuloy po natin itong sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil ito po ang magpapatunay. Kumbaga, ito po ay magpapakita ng actual na disenyo po nitong Kabagan Bridge, no, at mapapansin mo to dito po, no, yung mga reaction ni Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang sinabi na so another gastos na naman, pero no choice nga, ika nga sabi niya, kaya kailangan maiayos agad ito, no, itong tulay para syempre madaanan ng ating mga kababayan to transfer for the goods and simply sa ating mga biyaheros para mapadali, no, at hindi na sila mahirapan tuwing may mga malalakas na ulan na dumating nga po, no, dito sa lugar na ito. By the way guys, magpatuloy po natin, no, panoorin niyo po itong actual na kuha po, no, ng itong tulay na ito, no, na aesthetic design pero nasayang, kaya another budget na naman ang mangyayari dito. So sabi nga ni PBBM, no choice, kailangan maayos. So ito guys, panoorin niyo po ito. And then also, those trucks should never have been on the bridge. So, sino liable dyan? Province? Hindi national to, national ano to. Yeah, we have to be more careful about monitoring yung mga partly. load. Kasi ganun ang problema. Kung 44 tons ang sinasabi, sasakyan mo ng 200 plus tons, medyo hindi nakakapagtaka na ganito ang mangyayari. Alright.
Kaya kasi nga, nagtutulungan.